ang aking pagdating. Isang mapagpalang umaga sa bawat kong mga anak. Magsimula ang bawat isa sa inyo. Ang pag-ibig ng inyong ama ay patuloy na ipinadarama sa bawat isa sa inyo. Tahakin nga ninyo ang daan ng katotohanan. Huwag-wawanay sa bawat mong mga alay. Itanim sa inyong puso na kayo'y mananatili hanggang sa wakas ng inyong buhay. Huli kong wimikain ang tumali ko, hindi ko na kalutan. Ngunit ang sino mang nagpapasa ay magkakaroon ng tunay na buhay. Buhay na hindi panandalian lamang, kundi buhay na mananatili kailanman. Sa bawat humahanap, tunay kayong makasusunod. At sa bawat nakikinig, tunay kayong makaunawa kung sino nga ba ang para sa akin. Bawat pagpapala na dumarating sa inyong buhay, ito man ay maliit o ito man ay malaki, ipagpasalamat niyo higit na kayo'y nabubuhay. Higit sa anumang pagkain, sa anumang inumin, ang inyong buhay. Di ba higit na maging panatag kayo sa aking hamak na santuan? Kayo ngay natitipon, nagkakaisa, at may isang paniniwala na ito na ang wakas ng panahon upang baguhin ng bawat isa ang kanilang mga sarili, isilang ang kanilang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ngunit pagsikapan nga ninyo na kayo'y makasunod. Madaling sabihin na kayo'y akin, ngunit nakikita sa bawat gawa ang tunay ng sa akin. Ang mananatili ay siyang magiging matibay sa bawat kong mga anak. Ito ang aking kalooban na pistahin ang bawat isa sa inyo kung kayo ay para sa akin o para lamang sa sanlibutan ito. Huwag niyo nang sayangin ang bawat pagkakataon na naririnig ninyo ang tinig ng Espiritu Santo na sa inyo'y nagwiwika at nagpapaalaala ng bawat nangyayari at nagaganap sa daigdig na ito. Gamitin ay talino, huwag ang bugso ng damdamin. Sapagkat kung bugso ng damdamin ang inyong pairani at hindi gagamitin ang inyong talino, patuloy na kayong magkakasala
patuloy kayong makalalabag sa aking kalooban. Kaya't laging maging handa, bukas ang kaisipan sa pagtuklas ng mabagong karunungan na aking ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo. Mapalad na kayo. Mapalad kayo. Sapagkat ang nagtuturo sa inyo ay hindi tao, kundi buhay na Diyos, amang banal, kataas-taasan. Kaya mga anak, lagi ninyong tatandaan sa daigdig na ito, kaawa-awa ang mga taong lapastangan. Ngunit mapalad kayo sapagkat hindi kayo nabibilang sa mga taong iyan. Mapalad kayo sapagkat naunawaan ninyo ang aking pagdating. Sino ang mananatiling tapat sa kabila ng bawat pagsubok? Titingnan ang bawat isa sa inyo, padadaanin sa pagdalisay sa kung kayo may para sa akin, kayo'y mananatili. Anak ng makina, isang mapagpalang araw, lubos akong nagpapasalamat. Dahil ang katotohanan ay tunay ng bumubukan sa iyong puso. Hindi mo sinayang ang pagkakataon. Hindi mo sinayang ang bawat paghihirap ng iyong kabila. Kung paano siya'y naging matata, hindi kang lalong nagiging matata. Kung paano ipinagpapatuloy ang pananampalatayang kanyang sinimulan. Kung paano siya'y magtatapos. Ngunit hayaan mo na. Ito ang tunay at nararapat. Ibahagi mo ang bawat karunungan na iyong napapakinggan. Mabuti na naihahayag ang katotohanan. Ngunit nasa tao na kung gagamitin nila ang kanilang talino at kung kanilang tatanggapin ang iyong pinatutuhanan. Marami ang magsasabi na ako may hindi tunay na Diyos. Marami ang lalapastangan. Ngunit sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo, gagamitin ko ang bawat inyong talino. Ipababatid ko ang tunay na nangyayari at nagaganap. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Lumakad ka sa daan ng katotohanan. Tandaan mo na, mula nang ako'y iyong masumpungan, ako'y sumasayo na
mula nang tanggapin mo ang aking bagong pangalan, ika'y unti-unti nang nalilinis at naisisilang sa bagong pagkatao. Batid mo ang bawat kong winiwika. Malinis na kaisipan, dalisay na puso, ang inyong kailangan upang kayo'y magtagumpay sa buhay na ito. Tandaan mo na, ang lumalakad sa liwanag, kailan may hindi matitisunod. Ngunit ang lumalakad sa kadiliman, ito'y madarapa. At kung hindi siya matibay, hindi na muling makatatayo. Ngunit sa inyong pagkadapa, kayo'y aking itinayo. Sa inyong kalungkutan, binigyan ko kayo ng kagalakan na sa akala ninyo'y walang-wala na, ngunit nagkaroon ng pag-asa. Yan na ang lagi ninyong tatandaan. Ang sumasa akin ay nagpapasama sa akin, at ang mula sa akin kailanman ay babalik sa akin. Kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Akin na. Tulad sa tubig na dumadampi sa inyong mga labi, bawat kong mga aral ay padampiin nga ninyo sa inyong kaisipan. Tulad ng tubig na ito na siyang bumubuhay sa inyong pagkatao. Ang tubig ay aking salita na siyang bubuhay sa inyong espiritu. Ang tubig na ito ang nagpapalakas sa inyo. Gayon din ang aking salita, ang tunay na magpapalakas sa bawat isa sa inyo. Inumin mo. Sa kabila ng bawat pinagdaraanan sa aking makasusubukan ng pagtitiwala at pag-asa, tandaan mo, hindi kita iiwan kung paano ako yung tinatangalan, kaya hindi kita tatangalan. Ipanatag ang kalungkutan, sapagkat ang iyong mahal sa buhay ay panatag na at maayos na ang kalalagayan, sapagkat kasama na sila ng aking mga angel at inaayon sa aking bibig. Ang bunga ng pananampalataya ay tunay na kagalakan. Buhay ang kakangiti ng taong may tiwala na mangyayari ang kanyang inaasahan. Sige na. Anak kami, lumapit ka.
bawat pagpapala ay patuloy kong ipagkakaroon ng naaayon sa aking kalooban. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na tunay ng maipanagana ang aking bagong pangalan. Lagi ninyong tatandaan, pagdiyos ang inyong inunan, kayo'y mananatiling matatag. Ano man ang dumating sa inyong pagsunod, ito man ay material, ngunit kayo'y may pananampalataya at kayo'y nagtitiwala sa ito'y aking ipagkakalo. Kung minsan, ang bawat inyong kahilingan ay hindi ko ipinagkakalo, ito'y may kasagutan. Ngunit inyong tatandaan, mapalad kayo na sa bawat dumarating na bawat kong mga lupa, ipinagkakalog ko sa inyo ang kagalakan. Ituring mo mga anak, ang bawat dumarating, ito isang pagpapala buhat sa akin. Ang pagkaunawa sa mga bagay na darating. Higit mong itanong sa iyong puso kung sino ako na iyong tinanggap. Dumaray man ang inyong pisikal na pangangatawan, ngunit unti-unti namang lumalakas ang inyong espiritu dahil sa inyong pagsisikap. Marami ang nabubuhay dahil sa inyong pagsisikap. Marami ang nakangulawa na sa buhay pa lang ito, hindi lamang kayo nabubuhay bilang tao, kundi bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Ano pa ang inyong mahangat? Kung ang mga pagpapala ay dumarating na, ngunit hindi ninyo nakikita. Patuloy na karunungan, malinis na puso, katatagan, at dugsong na buhay ay aking pinagkakalo sa mga sandali. Dahil ninyong tatandaan, hindi kayo nakahuli. Ngunit sikapin pa rin ninyo na kayo'y bakla. Sapagkat kung sino ang nananangan sa akin ay magiging matibay pagdating ng pagsunod. Kung paano kayo hihiram, hirap na, pili na, ay pipiliin pa. Kaya maging matibay kayo. Huwag niyong hahayaan na kayo'y malubog lamang ng sanlibutan. Marami na ngayong napagtagumpayan, ngunit marami pa ang darating.
pagtitiwala sa akin. At ang pagtitiwala ko sa iyo, kailanman ay mananatili. Sila. Lumapit ang may nais. Ano ba ang dinadala ng iyong puso? Ibigay mo sa akin. Ako ang siyang gagawa. Maraming salamat, anak, sa iyong patuloy na paglapit sa akin. Tandaan mo, ang nasa iyong harapan ay daan ang katotohanan at ang buhay. Kaya't mapalad ang bawat sumusunod sa daan at tumatanggap ng katotohanan sapagkat siya'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kung papaano ako'y naging ilaw ng sanlibutan ito, kayo ay maging ilaw na siyang magliliwanag sa kapaligiran ng bawat nariringan. Ang bawat naliliwanagan ay nagigising sa katotohanan. Ngunit ang nalimulan sa kadiliman kailanman panalay ay ang katigasan ng ano man ang inyong sabihin, ito man ay mabuti, ngunit makakasama. Ito'y dumarating sa inyo bilang kayo'y gagampang Kristo. Kung paano ako'y namuhay, na ako'y hindi kinilala ng marami. Bagkus sinama, inalimura, dinusta, ngunit pagpapakababa ang inyong kailangan. Tunay na kamuan upang makita nga sa inyo na kayo ang gumagampang Kristo. Marami man naririnig, nalingaw-ngaw ng sanlibutan ito. Ito may panig sa sanlibutan o dala ng pita ng laman. Ngunit ang katotohanan ay nananahan sa inyo, ang aking salita. Mula nang kayo'y isilang sa daigdig na ito, ito'y taglay na ninyo. Ngunit kayo pa rin ang magpapayabong at magpapayaman sa inyong pagkatao ng bawat karunungang buhat sa akin. Nasa akin ang pagpapasya. Ang bawat mga gawa ay nasa iyo. Ako ang nagpaplan. Kayo ang gumagawa. Kaya na, ipagpatuloy mo. Huwag kang mahihiya na ipangaral ang aking salita. Ang aking pagdating at kung sino ako na dumating sa inyong panahon. Hindi kita pababayaran. Tumawag ka lamang sa akin ng buong puso
Ako ang siyang sasabi upang ihayag ang buong katotohanan ng aking pagdating. Sige. Huwag mong hayaan, anak, na ikaw ay nadadala ng bugso ng damdamin. Iyong pagkatandaan. Gamitin ang talino. Bago'y buka ang bibig. Likas sa tao ang galing. Ngunit kung kayo'y magagaling, iwasan ninyong kayo'y makasala. Ito'y paalaala sapagkat kayo'y aking mahal. Ang nais ko, kayo'y mamuhay nang naaayon sa aking kalooban. Ano man ang iyong pinagdaraanan, ito'y gagaan kung iyong tatanggapin ang bawat katotohanan. Bilang kayo tao, kinakailangan kayo tumanggap din ng pagkatalo sapagkat sa larangan ng laro, hindi porket ikaw ay magaling, ikaw ang tatanghali. Sapagkat ang pagtanggap ng bawat pagkakamali ay isang patutuo na may laman na ng bawat kong mga aral ang inyong pagkatao. Sinisikap nga ninyo na kayo'y makasunod. Ipagpatuloy nga ninyo. Laging salamin ninyo ang 11 batas panlinis. At lagi ninyong taglayin ang 7 espiritu ng aking pagkatios upang malaman ninyo ano ba ang nararapat, ano ang kailangan kong gawin upang ako ay manatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Di ba aking nalilita? Ang unang pagsubok sa iyo, isang pinakamabigat na pagsubok ay ang tanggapin ninyo ang aking bagong pangalan. Sapagkat ang bagong pangalan na aking tinataglay ay pabubulaanan ng mga taong mangmang. Ngunit ito'y nasusulat kaya na bawat mong mga aral na ibinibigay sa inyo, huwag mong mag-aalsin sa iyong puso. Maging matibay ka, matanga, at manatili sa pananampalataya na iyong sinulat. Akin ang tubig. Sa pagdampi ng tubig na ito sa iyong mga labi, bigat na iyong dinadala
aking papamili. Tulad sa tubig na ito, maging malinaw ang inyong pagkaunawa. Ito ay yung tatandaan. Hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Nabubuhay ka para sa iyong kapwa. Tandaan ninyo, matalino kayo at nababatid ninyo ang siyang na dapat. Sige na. Tanggalin na ang kalungkutan na nananatili pa rin sa iyong puso. Lumisan man ang laman, ngunit buhay ang Espiritu. Ipanatag mo na ang iyong kalungkutan. Huwag mong hayaan na ito'y manatili pa. Matibay ang bawat isa kung kayo'y nagkakaisa. Dumating man ang malakas na unos, kung kayo'y nagkakaisa, hindi kayo matitinag. Kaya anak, naririto ang iyong mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Di ba akin ang wika? Maging isa kayo sa pananampalataya, sa pag-iisip, higit lalo'y sa mga gawa. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay may iba't ibang tungkulin. Kung ang tungkulin ng bawat isa sa inyo ay mangaral, ipangaral ninyo ang aking pagdating. Kung kayo'y pinagkalooban ng kitukangan upang makapagpagaling, gamitin nga nito upang ipalaganap ang aking bagong pangalan sa bawat may karamdaman. At ang bawat naglilingkod ay maglingkod ng naaayon sa aking kalooban. Gini anak, bilang kayo'y nananampalataya, panatilihin ang aking aral.
sa inyong pagsisikap na ipalagana ang aking bagong pangalan sa inyong lugar at sa lugar nito. Batid ko, mahirap ang inyong tuloy. Ngunit nandirito ako, nakagabay sa inyo. Nakaalalay ang bawat kong mga lito upang ipaunawa ang aking pagdating. Ang mga aral ay pinagkakaloob sa inyo na naaanin sa abot kaya ng inyong kaisipan. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na nakauunawa pa ang inyong kaisipan. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na nakaaninag pa ang bawat inyong mga mata. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na nakaririnig pa ang inyong mga tenga, na nakalalakad pa ang inyong mga paa, at nagagamit pa sa pagpupuri ang inyong mga kamay. Kayo ngay lumapit at kayo'y magkakaroon ng tunay na buhay. Kaya anak, lubos akong nagpapasalamat sa bawat mong ipinapakita o papaano pananatilihin ang pananampalatayang iyong tinanggap. Ito'y paghariin, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa iyong sambayan. Tandaan mo na, naasumpungan na nila ang katotohanan. Ngunit hindi nagpatuloy. Ngunit batid ko naman na darating ang oras at ang araw na muli silang makisama sa bawat pagtitipon. Nasa inyo ang pagpapasya. Ngunit kung hindi ninyo kaya, tunay ngang ako ang gagawa. Ang taong matigas ang ulo, kapag Diyos na ang siyang gumawa, ang tao ay walang magagawa. Sige na. Ganyan na na. Maraming salamat sa iyong pagsisikap upang panatilihin ang iyong pananampalataya. Kaya naman, patuloy na kalakasan ay aking ipinagkakalaki. Patuloy na buhay ay lagi ninyong nadarama. Mga pagpapala, ito may inyong nakikita o hindi nakikita. Ipagpasalamat ninyo sa akin. Gayon din, kapag kayo dumaranas ng mabibigat na pagsubok, di ba aking ang lumika? Karamihan lamang ba sa buhay ang inyong ipagpapasalamat? Hindi ba ang mga kapigatian?
Yun din ang inyong pagtitiis. Ay inyong babaliwalagin. Tandaan niyo, ang pagsubok ay kasakasama ninyo. Ngunit ako ay sumasay. Inyong nauunawaan. Pag ito'y dumarating, dahil sa akin, dahil sa inyong pagtitiwala, na kaya ninyong harapin ang pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Walang mabigat na pagsubok sa taong may tiwala. Ibinibigay ko ang bawat pagsubok ayon sa inyong kakayahan at sa inyong pagkaunawa. Ang tao lamang ang nagpapabigat ng bawat pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Hindi ko nais na kayo'y mahirapan. Hindi ko nais na kayo'y is. Ngunit ito ang daan upang kayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan. Kung papaano ako'y nagkatawang tao at namuhay sa piling ng mga Hudyo. Ang hirap, sakit at pagtitiis ang siyang naging daan upang ang bawat sumunod ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad kayong dumaranas, kayong nagtitiis, sapagkat kayong papasok sa aking inihanda para sa inyo. Sige. Kaya dinala. Maraming salamat. Kung paano pinatunayan na ikaw ay nananatili, na ikaw ay matatag. Simula nang ako'y iyong tanggapin, ako nga iyong pinatuloy sa Diyos. Kaya ngayon ikaw'y nabubuhay ayon sa Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng batas panlinis. Kayo'y magiging dala. At kung isa sa katauhan ninyo ang pitong espiritu ng aking pagkalinis, tunay kayo dala. Batid ko na marami ng iyong pinagdaanan. Mga salita ng tao, alingaw-ngaw ng sanlibutan ito, na may paninira sa aking bagong pangalan. Ngunit hindi ka nagpatila, bagkus hinawag ka ng mabuti ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya. Ganyan nga, anak, sapagkat ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi na tulad ng iyong buhay, tulad ng bawat kong mga aral na nagmumutaw sa bibig ng bawat kasangkapan. Yan ang mga bagay na hindi ninyo nakikita, ngunit nagpapalakas sa inyo.
Marami na nang dahil sa inyo ay nagkamit ng buhay. Aking winibika sa bawat isa sa inyo, ang sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa matuwid na pamumuhay ay nakapagliligtas sa kamatayan at nakapapaw ng maraming kasalanan. Ganyan mga anak, ang aking paglingap sa bawat isa sa inyo, ang mananatili ay tunay ng akin. Ngunit kung kayo'y tumalikod, hindi ko na kayo kaluludan. Kung paano kayo'y dinatnan kong daigdig ng mga patay, at ngayon munting-unting nabubuhay, ano pa ang inyong pinakananais? Ano pa ang inyong pinakaiibig? Mga kababalaghan na nakikita ng inyong mga mata, ito'y maglalako, ngunit ang aking salita kailanman ito'y mananatili sa inyong mga puso, kung ito'y inyong panghahawakang mabuti at hindi paaagaw kanino man. Tandaan mo, ako'y laging sumasayo. Nararamdaman sa tuwi-tuwi na. Sa tuwing babanggitin mo ang aking bagong pangalan, ako nga ang siyang sumasayo. Ipagpatuloy ang bawat nasimulan. Tahakin ang daan patungo sa tunay na buhay. Tandaan mo na, ang bawat naliligaw ay humahanap sa tunay na daan. Ngayon nasumpungan ang tunay na daan. Huwag ka nang lilihis. Ngunit nasa iyong pagpapasya, binibigyan ko kayo ng kalayaan na pumili ng inyong nais. Kung kayo'y padadala sa sanlibutan ito, o kayo'y pasasako sa banal na Espiritu. Parang naguguluhan ang iyong kaisipan. Ngunit aking winibika, kung malinis at magiging matatag ang iyong puso at isipan, mauunawaan mo ang bawat kong winibika. Darating ang panahon na harap sa akin ang bawat kong mga lingkod, bawat kong mga hinirang, pagbubukod-bukurin ang tupa at kambing, sa kanan ang tupa, sa kaliwa ang kambing. Panatilihin ang bawat isa na kayo nga'y tupa, upang kayo'y mapasama sa aking pagkahari. Hayaan na ang iyong nasumpungan ay tunay mong kayamanan. Nasa sa iyo na kung ito'y yung pababayaan at babaliwalain. Ang nais ko lamang ay maihayag ang aking pagdating. Hindi ako namimili, sapagkat sa pananampalataya, malaya kayong tumanggap. Kung kayo'y tatanggap, malaya kayo kung kayo'y aalis, sapagkat ang aking ministeryo at ilaw ang makita na pintuan. Kakaunti lamang ang pumapasok, sapagkat dito'y hirap sapag at pagtitiis. Ngunit kung iyong maunawaan
Tunay kang mapalad. Sige na. Anak, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabahala sa bawat pang-araw-araw. Higit ang iyong buhay kaysa mga bagay na nasisira. Ngunit bilang kalita, kayo nagsisikap na panatilihing matatag ang inyong pangangatawan. Kung maunawaan lamang ng bawat isa sa inyo ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Marami ang inyong maaaral. Kung maunawaan lamang ng bawat isa sa inyo ang ibig sabihin na kayo'y magtulungan, marami ang papalig sa inyo. Ngunit kung kayo'y nakikitang watak-watak, nakakaunti lamang ang siyang lalapit. Ang bawat kong mga anak ay nagiging matibay. Kung ang puso ay mababa sa pamamagitan ng aking mga aral, sa kapangyarihan ng aking salita, mahirap na mabuhay sa mundong ito. Ito'y aking pinagdaanan. Ngunit kay sarap mabuhay kapag ikaw ay may Diyos na tinatanganan. Masarap mabuhay na kahit kumakalamang inyong mga tiyan, ngunit bukas naman ang inyong kaisipan sa mga bagay na darating. Kaya anak, ang mga biyaya at pagpapala na aking ipinagkakalit mo ay tanggapin ng buong puso. Maraming salamat. Alalayan mo ang bawat mga kapatid sa inyong lugar. Magtulong-tulungan kayo upang mapalap mo ang aking ministeryo at ikaw. Sapagkat ito ang inyong kayamanan. Ito ang inyong buhay pagdating ng araw. Ang pangalang nilalaki ay siyang kikilalanin na iisang Diyos. Sa sanlibutan ito, hindi pa man nakahayag, ngunit unti-unti nang nararating ng bawat kong mga lingkod
Ang karunungan ay laging pag-aralan. Panatilihin ang bawat kong mga aral upang higit na maging matatag ang inyong pananampalataya. Sige na, sumayin mo ang pagpapala. Tulad ng aking minika, ang inang bayang Pilipinas ay aking itatakas at kikilalanin ng buong bansa. Ito'y pawang nangyayari at nagaganap sa aking kapangyarihan. Hindi pa man nakikita ng tao, ngunit ito'y mangyayari at magaganap. Tandaan ninyo, ang aking minika na mula sa puno ay may linitaw na isang panibagong puno. At ito ngayon ang namumuno sa inyo na aking hinirang upang panatilihin na maging maayos ang bansang Pilipinas. Makikita niyo sa kanya kung papaano mamuno na hindi lamang sa pananalita, higit lalo sa mga gawa. Ako ang sumasa kanya, kaya't makikita ninyo ang tunay na kamuan. Sapagkat ang bawat isa, kung ang pakanan ng bawat isa, ang iniisip, ako ay tumuroon. At ako ang naghahanda ng bawat mangyayari at magaganap. Kaya mga anak, maging matalino ang bawat isa sa inyo kung sino at kung ano akong dumating sa inyong buhay. Paalam sa inyo.